So nandito tayo ngayon sa Si Asian Cafe, Espanya. So bumisita kami ngayon dito kasi may meeting din kami with the manager ng Espanya to check everything, kung ano nangyayari, kung okay ba sila, ano yung mga challenges na mga na-experience nila. Kasi syempre naging maulan, so kailangan namin mag-isip ng mga ways to market pa. Pero sobrang laki talaga ng sales nila kasi nga malapit sila sa FEU and UST. And marami din sila mga estudyante at saka mga deliveries. Pero hindi kasi kami nako-complacent, kaya gusto namin kahit na medyo maulan, ayaw namin bumaba yung sales talaga. Kaya gusto namin gawa ng paraan. And then after dito, punta kami ng BGC sa may Uptown. Meeting naman namin with the franchisee ng Makati branch namin. So papasok tayo sa loob kasi tutur ko kayo dito. So naka-close pa sila niyan, tara pasok tayo. And then ito yung mga pasties natin. So pagpasok mo, pwede ka na agad umorder. Medyo maliit lang yung space pero buti na lang meron siyang second floor. Kaya nakakapag-accommodate pa rin kami ng mas maraming customer. For me, ang lakas ng dating ng wall nila na nakalubog tapos may strip lights and then naging attractive din yung high ceiling kaya mas magaan sa pakiramdam pagpasok mo pa lang. Of course, hindi mawawala yung logo ng CHN sa loob ng store tapos yung color theme namin, black, white, and brown. Bukod sa aesthetic siya, minimalist din yung ambience. Nag-start na si Chin i-meeting yung manager ng CHN Espanya. Marami silang pinag-usapan regarding sa menu, inventory, marketing, and other stuff. So punta muna tayo sa taas. Ang ganda rin ng design nila dito, pati yung mga lightings. So, pakita ko sa inyo yung second floor, guys. Kung mapapansin nyo, medyo maluwag yung hagdan. Kaya lang, ito na talaga yung pagkakagawa ng building. So, ganito na talaga siya. Kaya hindi na namin siya pwedeng paliitan. Kasi nanghihinayang din kami sa space. Masyado siya maluwag. So, hindi naman ganun kalakihan yung second floor. So, ito siya. Of course, meron din tayong AC dito and then 16 packs na rin yung kasya. Dito rin madalas nag-i-stay yung mga student. Para sa akin, mas relaxing dito sa taas kasi nga nakikita mo yung mga nasa labas. Saka mas mafe-feel mo dito na may privacy ka kahit papano. So wala kaming parking dito sa may labas pero ang maganda dito guys, halos lahat ng customer namin naglalakad lang talaga kasi nga malapit sa mga school kaya no worries naman kung walang parking. Marami kami mga nare-receive na messages sa Facebook page na wala silang maupuan kasi lagi talagang puno ng mga estudyante, lalo na pag may exam. Tuloy pa rin yung meeting nila tapos umandar yung pagka-OCD ko kaya inayos ko bigla yung ilaw nila. Dumating na rin yung franchise namin. Nag-meeting ulit kami regarding sa progress ng store nila. Ang ganda ng sales nila since malapit sila sa school ng FEU and UST. Maganda rin yung location nila, mataas yung foot traffic. Inalam din namin ano yung mga strategies na nagwo-work, bakit mataas yung mga sales nila. Ito yung isa sa nakakalimutan ng mga business owner. Laging sales lang yung tinitingnan. Dapat itrack din natin ano ba yung reason ba't tumataas yung sales para alam natin yung mga specific things to do na nagwo-work talaga. Maaga natapos yung meeting kaya nagpaalam na rin kami niyan.